Good morning guys. Welcome back to my channel. Ito pong airgun na ito is Armscor to. Bolt action siya. Galing pa po itong Batangas. So matagal na po ito sa akin pero ngayon lang maumpisahan. Ngayon ang gagawin natin dito, i-restore natin siya. Para yung may mga ganito po na airgun, especially do sa mga gumagana pa. Lagaan nyo po ito, maganda to. Kahit yung barrel nito maganda kasi ito pa yung mga sinaunang gawa ng Armscor. Kasi alam niyo no, minto yung Armscor sa pag-manufacture ng airgun. Kaya puro ano na sila ngayon, puro mga live firearm na. So, pakita ko sa inyo at i-discuss natin kung ano yung mga kailangan palitan dito. Kung ano yung gagawin natin dito at kung ano mga papalitan na pyesa na kailangan natin gawin. So, start po tayo. Ayan, binago ko yung position ng ating camera para mas makita nyo mabuti kasi medyo nasisilaw sa araw. Una muna ang gagawin dito, tanggalin siyempre ito. Pagkatapos tanggalin yan, make sure na walang hangin. Ang ginawa ko dito, niluwagan ko muna ito ng konti. Pagkatapos ginalaw ko dito. Nung pumipihit na siya, kasi kapag may hangin to, hindi mo mapipihit yan at palagi yan nakasagad dito. Palabas kasi tinutulak siya. Since malambot siya, dinire-diretso ko ng kalasin siya. Siguradong wala siyang hangin. So, ayan. Punin natin yung pyesa dyan. So, ayan. Bunutin natin to. At pagkatapos to, nag-fabricate pa ako nito para pangkalas dito sa valve niya. Kailangan natin makuha ito. Yan, kasi hindi natin mabubunot yung valve kung hindi natin kukuhanin ito. Kaya kailangan dito tayo magsisimula. Yan. Yon, so nabunot na siya. Umangat na yung valve cap niya. Dito muna yung gamit natin kasi tools yan. Yan. So hindi agad siya bababa kasi nga makalawang pa dito. So, dito naman tayo sa puno. Unang tinatanggal dito is yung trigger mechanism. Dito tayo mag-uumpisa sa mga pins. Yan, itong pin ang unahin natin. Yung trigger mismo. Yan, pag hindi makuha sa kabila, dito. Kasi gagalaw ka agad. Ay, grabe ang hirap ng pagkakalas. Hindi ko, para akong bumalik doon sa time na yung pinakauna kong airgun na Armscor. Grabe, punong-puno ng kalawang tapos napakahirap. Di ko na po tuloy na ipakita sa inyo kung paano ko kinalas-kalas yung airgun.
Kasi nga po, talaga nakapokus ako. Ang hirap. Pinipilit ko namang ma-restore yung hindi masira, yung mga tornilyo niya para wala na akong intindihin sa mga tornilyo. Ang ano lang, grabe talaga. Pati firing pin niya, stuck na stuck. Binabad ko pa siya doon sa thinner. Wala kasi akong WD-40 ngayon, naiwan ko doon sa kabila. Kaya ayun, medyo talagang mahirap. Pakita ko sa inyo yung mga mechanism niya na para makita nyo. Nalinisan ko na nga ng konti para ayun, makita nyo kung gaano kahirap yung dinanas ko dito sa airgun na to. Pero anyway, abangan nyo yung muling ipapakita ko pag binubuo ko na siya. Tapos yan naman, bago ko i-start buuin, i-blood muna natin, ira-rust proof natin para ayun, at saka para matanggal yung mga kalawang niya na buo-buo. Hindi po natin pwedeng kayurin niya kasi tatalas yung ano. Ibabalik lang natin yung original na bakal niya, tapos yung kinis para walang gaspang kapag ginagamit. Tapos yung CO2 tank ko nga, palalagyan ko rin ng laman para naman siyang magamit ko dito. Ayaw kong gamitan siya ng compressed air kasi pupersa masyado, at saka hindi naman compressed air ang gagamitan nito. Hindi ko siya i-convert kasi ano lang po ito, pre ko lang po kasi kamag-anak ko yung may-ari nito. Pre ko lang yung pagre-repair nito. Ito nga po, at yung barrel nito ako na yung magpo-provide kasi yung barrel sobrang kinalawang, hindi na po pwede kasi ano lang sila nasa 500 meters to 1 kilometer sa dagat, kaya po yung mabilis kalawangin yung airgun. So ito po, ipakita ko sa inyo yung kanyang mga pyesa. So ayan siya, ito yung tube niya, ito yung plenum niya at saka yung base ng airgun niya. Tapos ito yung bolt niya, and then yung spring ng kanyang firing pin, yan. So yung hammer, tapos hammer cap kasama yung spring niya. Itong spring nito hindi ko alam kung pwede pa. Tapos ayan yung lock nung kanyang lock para sa bat, at saka para din po dito sa kanyang firing, para sa housing po ng valve. Ayan, ito yung trigger. Ayan, ito yung bolt handle. Ayan, mga takip po, firing pin. At makikita nyo, itong firing pin niya, pinukpo ko kasi yan, kaya kinikilang ko na yung dulo kasi na-deform. Ayan, hindi ko naman papalitan yung rubber nito, yung pa rin. Ayan, ito lang siguro yung papalitan ko. Ayan, yung tornilyo na to ay para to sa hammer. So, yan yung hinahatak. So siguro yun, kasi kilo-kilo na, palitan natin ng bago yan. Ayan. So medyo mahirap yung pagkakalas-kalas talaga niyan. Since ito, akala ko wala to. Ito yung return ng nitong trigger niya para bumabalik. So sobrang kalawang lang. Tapos madali lang ito pag lilinisan ko ng mabuti, then i-rust proofing natin para ayun, magamit ng maayos. So ayan, pinakita ko nga sa itsura. Talaga naman na pero mabubuo pa siya ng tama. Yung may mga airgun dyan na arms core, yung bolt action na ganun. Alagaan nyo yung mga airgun nyo, at saka sayang dahil galing pa sa arms core yan. Yan yung mga unang gawa ng arms core noon na sabi natin na antique na siya kasi matagal na to eh. Ito pa yung mga nung panahon una na sikat na airgun. Sunod siya sa mga foot pump, eskopeta ka kahit anong airgun sa probinsya ka. Sabihin sa'yo,
bili mo ako ng eskopeta doon. Kahit anong tatak ng ano, basta foot pump, eskopeta yon para sa kanila. Parang sardinas, kahit ano, basta ligo. Yung ganon. Basta Colgate, kahit ano, kahit anong toothpaste, basta Colgate. So, yun. Hopefully, ayan, abangan nyo yung pagbuo ko niyan. Yan po ay para makatulong tayo doon sa ating mga yung ating mga hindi maka-afford ng PCP. Para po, yung iba ginagamit yung pantiksay, napapowerize yan para maging pantiksay. So ito, ipapowerize ko na rin to para ayun, malakas siya. And then kahit CO2 siya, medyo malakas siya, pwedeng gamitin pang isda kung sakali. Kasi naman yung may-ari nito is busy rin, talagang puro hanap buhay, kaya tutulungan na lang natin. And then maipakita ko rin sa inyo, yan nga yung mechanism ng paano i-restore yung mga ganitong klaseng air gun. So dito na lang po at maraming salamat.